450? Gusto mo sir? Be mindful, be careful. Possible mas scam kayo guys. What's up guys? Goodbye 2024 and hello 2025. It's me again, Mark Baragas guys, and welcome back to another travel vlog this 2025. May energy pa ba? So anyway guys, I know we've been through a lot for the past 2024. And now, Happy New Year everyone. 2025 will be an amazing year for all of us. I'm praying and I'm hoping. And syempre, dapat meron tayong agad panimula ng taon. Naisip ko lang kasi guys, parang for the past few months or halos buong 2024, puro tayo abroad. And ang domestic flight lang ata natin was 2 beses lang ata for the entire year. So now, I've decided guys na ang ating pambungad ng taong 2025 ay dito sa Boracay. Baka sabihin ng iba dyan, Boracay na naman. Oy. 2 beses pala ako nagbo-Boracay at last time na nag-Boracay tayo March ata 2024. Tapos wala na tayong domestic. Kaya nag-decide ako na bumalik na ng Boracay for domestic flight. And this 2025, iniisip ko kung baka may bago ba, may changes ba dito sa NAIA Domestic Terminal 3. Tapos malay natin, di ba? Kasi 2025 na, malay natin may bago na sa transfer options pagdating sa Boracay. Baka may bago dito sa NAIA. Pero bigyan ko kayo ng walkthrough at saka step by step guides. Pag arrive nyo dito guys sa Terminal 3 Domestic, merong mga kiosk na, mga self-in kiosk na pwede kayo mag-print ng boarding pass, pwede kayo mag-self-check-in, at pwede rin kayo mag-print ng luggage tag. Kung wala kayong luggage tag or wala kayong luggage check-in guys, tapos meron na kayong boarding pass na, pwede na kayo dumiretso dito sa security check. And kinaibahan dito sa domestic guys, walang immigration. After check-in counters, diretso na kayo dito sa security check, tapos boarding gate na. Ganun kadali, ganun kabilis kapag domestic flight. Sobrang bilis lang. And I would suggest pa rin na kahit domestic flight, make sure na you need to be at the airport at least 2 to 3 hours before your flight. Kasi guys, kanina sa pila ng check-in counters, may luggage kasi ako, kaya kailangan kong pumila. Pero kung wala naman kayong luggage guys, screenshot nyo lang yung mga boarding pass nyo, then okay na yun. Hindi nyo na kailangan pumila sa check-in counter. Going back, hashtag share ko lang. Doon kanina sa pila guys ng check-in counters, may medyo nakikipag-away na babae. Ano naman, domestic flight naman siya. Kasi yun nga lang guys, sabi ni ate, nung chinika ko si ate, kasi nataon na same kami, staff, sa same crew sa check-in counter. Sabi ko, ate, anong nangyari doon sa babae kanina? Akala ko, over baggage. Yun pala guys, naiwan siya ng flight. Parang 5 minutes na lang, dumating siya sa check-in counter, boarding na. So syempre si ate walang magagawa kasi protocol nila yon, SOP nila yon, na kahit sabihin nating payagan siya doon, tatakbuhin niya, masasaraduhan pa rin siya. Kaya yun guys, sinare ko lang kasi nangyayari talaga yon, may mga naiiwan na flight. Kaya kung domestic man yan or international, make sure na mas maaga kayo, mas okay na mas maaga dito sa airport kasi maraming gagawin, maraming kainan, maraming restaurant, maraming shops, maraming upuan na pwedeng tambayan. Kaysa naman maiwanan kayo, mas okay na yung maging maaga. Going back for the domestic, step by step guys, walang bago dito sa airport, sa NAIA Terminal 3. Yung parking rates ganun pa rin, bago na yung NAIA na logo, wala na masyadong upuan sa arrival. Tapos may mga nire-renovate na areas dito sa NAIA. I'm not sure kung ano pa yon. And then pagdating nyo dito guys, paglagpas nyo ng security check, again sa security check, bawal ang mga liquid or any flammable materials. Basta pagdating sa liquid, bawal ang 100 ml pataas. So pagdating nyo dito again sa boarding gate, dire-diretso na kayo. Yan mga boarding gate, maraming coffee shop, maraming cafe, maraming restaurant, maraming pasalubong, tapos maraming upuan. Ito na yon. Kumbaga hihintayin nyo na lang yung boarding time ninyo. And make sure na palagi kayo nakamonitor sa mga TV screen kasi possible baka last minute magbago yung gate number. Nangyayari yun guys, kahit sa domestic, mas nangyayari yun sa international. So make sure na lang na aware kayo at palagi nakamonitor kahit last minute, okay? So yun, ang gagawin natin, wala pa tayong gate number guys. In an hour, magbo-board na tayo. And hanapin natin dito guys yung Pugs Domestic, pero hindi tayo papasok ha.
Ayan guys, usually naman umakit sa A Lounge, tapos andun sa dulo yung Pugs at saka yung Marhaba. So masyado kayo nasanay guys sa ano natin, Airport Lounge. Alam ko nandito yung Pugs eh. So anyway, kung may access naman kayo, like yung mga credit cards ninyo, tapos may 1 hour pa kayo, pwede nyo na sulitin. Check natin kung magkano yung walk-in. Pakita ko lang sa inyo kung anong itsura ng domestic. Kasi wala tayong masyadong video sa mga ganito. May currency exchange din dito. Kung may mga dollars kayo na tira, any currency, basta tiyatanggap, go lang. Tapos yan, puro upuan, may TV screen dito. And again, we are going to Boracay. Ito ang Pugs Lounge ng domestic. So when you say domestic, yung mga domestic flight lang ang pwede dito. Pwedeng walk-in. Tapos sa taas naman, yung international. Dapat may mga international flight lang. Medyo matao. And ito yung mga accredited nilang credit cards. Ayan, walk-ins are welcome. AUB, Diners Club, Dragon Pass, Globe Platinum, Lounge Key, Priority Pass, The Lounge, Union Bank. So Union Bank lang credit card na madalas dito guys. May nakikita akong Metro Bank nasa loob. Ay, yun yata yung pinakabago. So may Shell Go Plus, which is bago yun, diba? Na-try natin yan sa A Lounge. Maliit lang siya compare sa Pugs sa international. Tapos 650 guys kung gusto nyo mag-walk-in. I would suggest dito na lang kayo. Ang dami. May Jamaican. Ito, bibili tayo nito kasi gusto ko yung pinatubo. Yan, meron dito yung Tokyo Milk Cheese Factory. Masarap yan guys, pero nakakaumay. Meron yan sa ano kasi Gateway 2. So yan, lakarin nyo na lang, hanapin nyo lang gate number nyo dyan, boarding gate. Tapos yan, may upuan dito kung hindi mo kayo nagmamadali. Nag-close na to. Mga ano yun eh, souvenir shop, mga neck pillow, mga pang luggage, ganyan. May siomay din dito kung nagtitipid kayo. Ayan, may Jamaican patty. And this is 100 pesos. Alam nyo, gusto ko magkape or hot chocolate. Ayan, may cinnamon. Wala pa tayong gate number guys, so maghihintay muna tayo dito. Pero usually yan sa 134 yan. Doon sa baba. Ayan, mga vending machine. At may 7-Eleven. Bago to. Third level, North Wing, in front of the boarding gate, 120. So doon, bago nga. Okay. Ayan guys, so ang daming tao. Ayun, actually yun lang. Wala namang bago. Tapos pagdating natin sa Boracay, magdi-DIY transfer ulit tayo guys. Check natin kung may bago sa mga rates, may bago sa mga process, and kung ano-ano pa. Kung pareho lang naman, edi okay. Edi wow. So yun. We'll see you guys later kasi 45 minutes na lang before boarding. Wala pang gate number. Yun lang yung gagawin natin for now dito sa airport. A few moments later. So ang changes dito guys sa Cebu Pacific, by sequence na siya, like group number. Usually naman guys, kapag Cebu Pacific, like Boracay, domestic, pag nakalagpas na kayo dyan sa parang validation nila, sasakay pa kayo ng bus. Ayan yung mga bus na labas. Tapos, saka lang kayo sasakay ng eroplano. Ang peg kasi sa bus is last in, first out. Magpapahuli tayo sa bus para makita nyo yung technique. Kaya huwag kayong magmamadali, huwag kayong nakikipag-unahan. Kasi ganon. Muna man kayo sa bus, pag sakay ng eroplano, huli kayo. Kaloka. Finally, welcome back to Boracay. Ayan. Ang hangin yarn. So, ang flight natin guys is approximately 45 minutes. So, currently, it is 3:20 PM na. So, since may luggage tayo guys, hintayin natin siya dun sa loob. Mabilis lang yan, hindi nga lang, check natin kung pipila pa ba tayo sa mga terminal or kung may changes ba dito ngayon sa Boracay. And thank you Cebu Pacific, the airline of your choice. Charot. So ito guys ang itsura ng airport dito sa Boracay. So doon natin hintayin yung baggage natin. And in fairness guys, kahit pa paano, nag-i-improve itong airport natin sa Katiklan. Kasi last time, walang aircon. Ngayon, meron na siyang aircon.
So guys, kahit solo tayo, again, syempre mag-DIY tayo. Check natin kung may bago ba sa mga rates, sa mga process ng transportation dito from airport going to Boracay Island. So for now, naghihintay tayo ng luggage natin. Actually guys, antok na antok ako kasi wala pa ako masyadong tulog, wala pa ako masyadong maayos na tulog. Feeling ko magbobonggang tulog lang tayo. Tapos try ko magpamassage. Yun ang una muna nating activity for the day. Actually guys, to be honest, nakabook to matagal na. So sabi ko, after ng Chiang Mai natin, hala, meron pa pala akong Boracay, dapat continuation. Kaso sabi ko, hala, wala tuloy akong maisip na pwedeng gawin dito sa Boracay na pwede ko i-share sa inyo. So we'll see, mag-check tayo sa Klook siguro kung ano yung mga in-offer na tour or activity. At saka mag-check din ako sa group na sinalihan natin sa Facebook. Kasi marami naman doon. Mag-post lang ako tapos check natin. Hanapin lang natin yung luggage ko, then labas na tayo. Itutour ko kayo kasi doon din naman yung exit. We have the hand carry, we have the check-in luggage. And ito yung bendo guys, oh, nakakatuwa. So labas na tayo. This way to the exit. May pala, may mga push cart dito kung gusto niyo. Pero in fairness, natutuwa naman ako. Aircon na siya. So dito ang restroom. And dito rin ang exit. Pero sa part na to guys, once na lumagpas kayo dun sa luggage claiming area, hindi na aircon. Nandito na yung mga transfer. Kung may mga sundo kayo. Ay, may gwapo nakikita. Yan, ATM. Ayan, may mga SIM card for Smart and Globe. Kung my friends kayo foreigner. Since we're gonna do DIY, let's go outside. Ayan, may mga sundo kayo, may mga placards silang dala-dala. Ito, meron ditong mga different transportation. Ayan, may mga nag-o-offer. Merong airport to Boracay Hotel, Boracay Transfer. Pero kung gusto niyo mag-tricycle, ayan, sundan nyo lang yung tuturo ni ate. Nasa labas. Check lang natin dito kung magkano. Southwest Tour, 850 for local tourists, then 1,050 for foreign tourists. Kasama na yung van or bus, speedboat, van to hotel, tapos yung mga transportation fee, terminal fee, and environmental fee. Tapos kung kumuha rin kayo ng transfer guys via Klook and KK Day, dito siya. Kung pwede nyo kwentahin nyo kasi 850 to, yung DIY natin 150 pa rin ata. So sana kung may kasama kayo, pwedeng tag 75 pesos kayo. Tapos environmental fee at saka terminal fees tag 150, so 300 plus 150 is 450 plus boat na 50 pesos, that's 500 plus 150 ata na transfer from Jettyport going to your hotel, siguro 150 rin, so 650, so bali parang 200 pesos yung masisave ninyo. So DIY tayo, tricycle, let's go. Maganda pala yung ganitong biyahe kasi pagdating mo dito hindi na masyadong maaraw kasi alas 3 na ng hapon. Last time 150 binayaran natin kasi solo lang tayo, pero actually good for 2 siya, 75 kayo. Pero since wala tayong kasama, kasi naman naghintay tayo ng soloista din, wag na. Lumamas na naman yung pagiging introvert na. Pag mga ganito guys, pag marami kayong dala tapos mag-isa lang kayo, ilabas nyo na yung pocket money ninyo para hindi na kayo yung bukas na bukas ng inyong mga bags. By the way guys, yung accommodation natin, kinuha natin siya sa Klook. Tayo ay mag-i-stay sa Red Coco Inn de Boracay. For the first time yun guys, never kami nag-stay doon. Kaya chat natin kung anong meron. Maraming lumapag at saka maraming gusto mag-DIY. Kaya ayan, mahaba yung pila. Kasi guys, yung ayoko lang sa transfer, yung van or bus, hintayan. Like possible baka po na ipan nila yung van or yung bus bago umalis. Ito na lang oh, pila ka na lang. $150 pa rin guys. So ito guys yung itsura ng Katiklan Jettyport. And kunyari kung nakapag-tricycle kayo going here, pagdating nyo dito, meron pa rin mga transport service na nag-o-offer. Marami yan. May Bamboo Travel and Tours dito sa dulo. Tapos dito, ayan guys, so pila-pila. So bali ang magiging kasama nyan is boat ride. Tapos kasama na yung tricycle or van going to your accommodation. So bali door to door yan. Ihahatid din kayo ng isa sa mga staff going to your hotel. Lalo na kung beachfront yung hotel ninyo. Pasok tayo sa loob, check natin kung may bago na sa rates na ino-offer dito. So DIY pa rin tayo, kukuha tayo ng terminal fee, environmental fee plus boat ticket. Alright, pasukin lang natin to. In fairness, aircon na siya. Tapos lumiit yung registration and verification counter nila. Kasi parang ito,
bago na tong Southwest Tours na mayroon mismong parang sariling area. So ngayon, ang gagawin natin, verification registration muna tayo. Tapos dito sa kabilang side, ulit tayo ng ticket. Terminal fee, magbabayad tayo, environmental fee plus boat ticket. So marami naman yan. Dito tayo sa walang tao. Kasi dito may priority lane. And by the way, kapag kumuha kayo guys ng ticket, sila na rin yung mag-a-assist, magpipila para sa inyo. Tsaka wala naman masyadong tao pala pag hapon guys. Mas marami pag umaga. Ayan o. Red Coco Inn de Boracay. Okay na po sir, proceed na lang po tayo ticketing. Thank you. Let's proceed to terminal fee and then boat ticket last. Meron namang step by step guys, so hindi kayo maliligaw. So nakikita ko dito guys, terminal fee is 150 pa rin. Tapos ang environmental fee 150 pa rin for local tourists. Tapos foreign national 300. Kapag senior citizen with valid ID, PWD, students 120. Tapos ang 5 years old and below is exempted. Thank you. Boat, isa lang. Ayan, so we are done with the registration, terminal fee, environmental fee, and boat ticket. So by the way guys, tinanong ko si ate kasi marami nagtatanong kung anong oras ba yung boat ride dito. Sabi ni ate, 24 hours. Yun nga lang, pagdating ng mga gabi, like kunwari wala masyadong tao nang bumabiyahe, kailangan nyo maghintay ng mga pasahero. Unlike ngayon, yan, dire-diretso lang. Tapos, ito yung ticket natin for the boat. Bibigyan tayo ng seat number. Tapos, meron tayong environmental fee, kukunin niya sa loob. And once you're done here guys, pasok na kayo dito. Tapos, kapag may mga luggage kayo, you have the options na magpabuhat ng mga bags. Kung ayaw nyo naman, kung mag-isa lang kayo, tapos magaan naman, then go. Ito, may libreng map dito. May Boracay guys. Thank you, ate. Thank you po. Isa lang. Isa lang. Thank you. Thank you. Kapalit tayo ng ticket. Isa lang rin. Saan to kuya? Ito. Okay, labas na tayo guys. Ayan, so meron tayong ticket guys. Hindi nyo naman kailangan magpakipaguna kasi may seating arrangement. Unlike yung mga Pinoy talaga. This will be 10 to 15 minutes boat ride going to Boracay Island. A few moments later. Medyo maalon ngayon guys, pero okay naman. Tapos low tide. Alright guys, so we are now here sa Boracay. Ganda ng tubig. Look, parang medyo humaba na to. Parang di nagtungan na nila. Ang daming mga bangka na naghahatid. So hindi kayo mawawalan ng bangka dito guys. And sabi nga ni ate, diba, 24 hours. Look at the water guys, grabe. Ito yung maganda sa Boracay. Yung tubig pa lang, sobrang turquoise green. Tapos, ayan, dire-diretso nyo lang yan guys. And then, ang next na sasakyan nyo is e-trike pala, or van. So dito guys, papakita ko sa inyo, meron ng hop on, hop off na booth. Kung gusto nyong mag-start agad, pwede na kayo kumuha dito. Pero hindi ko sure kung gagawin pa rin natin siya kasi parang wala nga akong masyadong plano. So ito yung mga may sundo, naka Southwest Tour, pero dito tayo. Diba? Sobrang bilis lang ng transfer dito. Walang changes sa mga terminal fee, mga babayaran nyo dito. Ito guys si Red Whale, yung kinuha nating party. So lahat yan magagawa nyo. Paddleboarding, crystal kayak, cliff jumping, speedboat, at saka slide. Unlimited pika-pika, tapos may fruit and noodles, nakakatuwa. Pero 4,000 na siya ngayon guys sa Klook. Kung gagamit kayo ng aking code, siguro mga less 100 plus or 200. So ito yung pinaka-terminal nila dito. May ATMs, tapos may mga tourist information, and then merong half on, half off. Ayan o. Ayan, half on, half off. Kung gusto nyo kumuha, or kung kumuha man kayo sa Klook, pwede na kayo kumuha dyan. Tapos magpa-private na tayo na transfer going to Red Coco Inn de Boracay. Doon yung accommodation natin. So tara. O diba? Nakakamiss din ng Boracay in fairness. May public transport. Okay lang naman sana kasi may luggage tayo. Haggard sa bitbitin. Okay na yung special. Red Coco Inn. Special lang solo. Okay. Diyan na. Bigat na. Ilan pa nga sir? Isa lang ako. Red Coco Inn de Boracay. Magkano kuya? 450 sir. Ha? 450? Opo. 450? Gusto mo sir, mag-share ka na lang. Mag-share ka na lang sir.
Dito sir, 25 sir. Saan? 25, wag na. Argil ayun sir. Oo. Hindi ka na mas 450. 150 po. 150. Saan ang hotel ka sir? Red Coco Inn de Boracay. 150 lang sir, hindi po. 450. Hindi po, 150 lang po. Ayun ako sa kanya, sir. 150 lang, walang 450 po. Na baka mali lang yung dito. Nandito sa camera ko ha. Okay. Okay na sir? Okay na kuya. What's up? So andito tayo guys sa ating accommodation sa Red Coco Inn de Boracay. Sa main road mismo siya guys, hindi siya sa beachfront. For a change, kasi mura ko lang siya nakuha. Plus, saklo ko siya nakuha. Tapos, malapit na siya sa Azalea. Isang way na yan, may daanan dito going to the beach. Gusto ko lang tahimik. Though okay naman dati kasi sa GT Boracay tsaka sa mga iba pang pinag-i-stay natin. Kasi yung De Paris, nag-close na. Tapos, yung GT de Boracay, parang feeling ko sooner or later, close na. Or baka close na siya. Pero kung meron pa, ayan, good. Kaso, parang hindi beachfront ang peg kasi yung pinakalabi, beachfront. But yung room mo, lalakad ka pa ng bongga. So parang walang sense yung pagkukuha natin yung beachfront. And syempre for the hotel tour and room tour and breakfast buffet experience, tomorrow na yon. Currently it is 4:50 p.m. Actually, kalmado yung biyahe natin. Wala masyadong tao. Like, pinapauna ko kasi palagi. Pero yun nga lang, huling-huli ko si Kuya. Guys, ito kung hindi kayo aware sa mga rates, sa mga fees na babayaran nyo pag nag-DIY kayo, kahit hindi sa aking vlog, manood kayo or sumali kayo sa mga groups sa Facebook, tanong kayo doon para magkaroon kayo ng idea. Katulad ko kanina. Kung first time ko sa Boracay, tapos special yung gusto ko, alam ko, di ba, kanina pa, na 150 lang. Pero ang sinabi sa akin ni Kuya, I think kuha siya sa video, 450. So, kaya nagulat ako, 450? Tapos sabi ni Kuya, lipat ka na lang po. So biglang lumapit yung parang pinaka-head siguro yun. Sabi ko, Kuya, 450 yung sinigil niya sa akin. Sabi, baka daw mali lang ako narinig. Eh, ang lakas nun. 450, sinagaw ko pa 450. Nung inulit ko yung 450, hindi niya rin naman ako sinaway na, Sir, 150, hindi 450. O, diba? So, ibig sabihin, pag hindi nyo alam, possible mas scam kayo, guys. Hindi ko na papakita yung itsura ni Kuya. Warning na lang siguro yun. Kasi sinabi ko dun sa head nila, kuha ko sa video. 450 yung sinabi niya. So, natameme yung head nila. So, parang nanahimik. So guys, kahit solo kayo, lalo kung mga babae, mas okay na yung may alam. Kaysa naman ma-scam kayo ng kung sino-sino dito. Aside from doon sa experience natin kanina, marami pang scam dito guys. Though hindi ko naman siya na-consider scam, I don't know. Kasi buti na lang sanay ako at nag-DIY talaga tayo. Marami dito guys nag-offer ng mga tours na mga colorum na tinatawag. Which is, ibig sabihin, hindi sila legit, hindi sila authorized. So wag na wag kayong makikipag-transact sa mga hindi authorized at hindi legit. Sa ibang vlog, papakita ko sa inyo kung gusto nyo makakuha ng mga talagang legit activities. May spot mismo sa Station 3 at saka may sa Station 1 kung saan kayo kung pwede kumuha ng activities. Alright? That's it. So that's the parang DIY transfer na lang din natin from airport going to Boracay Island. Again guys, be mindful, be careful, dapat alert kayo sa mga nangyayari, mas okay niyo may alam. Thank you guys sa magsama sa akin sa mga DIY transfer natin, at least na-experience nyo rin. So sana makatulong to para sa mga nagbabalak pang pumunta ng Boracay this 2025. Thank you so much guys, and again don't forget to subscribe to my channel Mark Paragas Official and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin this 2025. And if you like this video guys, don't forget to like, comment, and share. Basta kapag may mga tanong kayo, comment section, mabilis ako mag-reply. Kapag nag-notify yan, sagot agad ako. Pag hindi ako nakapagsagot in an hours or ilang oras, ibig sabihin busy ako. Nasa vlog ako or nagka-travel tayo. So yun lang guys, enjoy life, enjoy every moment. Again, you will never get to this age again, so please do whatever makes you happy. And follow me as we discover the world one step at a time. See you on our next Boracay vlog. Mwah mwah chup chup.